no? Ooh, baro. Lunchtime, kaya magluluto muna ako ng aming lunch. May baon na si husband, so hindi ito yung baon niya. So, ito yung niluluto ko ngayon. Ayan, nagisa ko ng ginger, garlic, and onion. Kasi meron ako ditong ito yung niluto na to. This is cooked, sauteed, ground beef. And then, tinanim ko yan. I harvested my Shanghai bok choy. And then, I have 3 hard-boiled eggs. Maganda tong itlog na to. Nabili namin sa saan ba to? Sa Avenida. So, ang kanyang yolk ay dark yellow or yellowish. So, nag-boil din ako nito. Ilalagay ko lang siya sa aking miswa. Miswa ang gagawin ko. Tapos ito naman ang baon ni Mister. This is chicken breast sauteed in lots of garlic, onion, and then my brown sauce yan, which is my leftover gravy, and fresh mushroom. So, lagay ko na itong aking ground beef. Galing pa yan ng Pilipinas, SM Bonus. Kasi minsan meron ako nabibili rin dito na hindi masarap yung pagkamiswa niya. So, to be sure, yung binibili ko dati kapag umuwi ako, yung ginagamit ko sa Philippines na mga products ay inuuwi ko dito sa Canada. At magaang pa naman ang aking bagahe. So, ayan, naglagay na ako ng water, ha. Titimplahan ko na muna yan. Almost done. Bale, nilagyan ko to ng magic syrup and salt, ground pepper. Tapos, I also added egg sa soup, sa broth, plus the hard-boiled egg. Tapos, naglagay din ako ng lemon. Masarap din yan kung may toasted garlic. Pero wala na akong toasted garlic. So, yan na. And, habang mainit pa ang pan, sinara ko na yan. Dahil ang mga gulay ay madaling maluto. Init lang. Okay. So, this is it. Maaga pa. 11:30. Kikisingin ko si husband ng 1. Kasi galing siya sa work kanina. Ayan. Kaya maaga na ako nagluto. Papagising niya, may pagkain na. Harap. Good morning! Good morning, John. Please. Kami, 9 o'clock ngayon. Past 9 ng konti. Pupunta kami sa doktor ko. Sa doktor sa paa. May papatingnan ko lang yung aking paa. Pero nakaschedule na ako doon. Tapos, pupunta kami sa... Kasi maaga kanina si husband, nagpakuha na siya ng dugo. At may check-up siya sa Monday. Ako naman, after nito, pupunta naman kami sa, after nitong doktor ko, pupunta kami sa Service Canada para magpa-renew ng passport. Yun. Magkukulay sana ako ng hair kahapon, pero hindi natuloy kasi may masakit sa sa tagiliran. Kaya hindi na ako naligo. Tas ngayon, malalim ang paghinga ko. Wala naman akong hika. Kaya lang inuubo po kasi ako kanina. Malamig ka talaga ngayon. Ayun. So, okay, go na kami.
So, ito na nga, tapos na yung aking check-up sa podiatrist. Podiatrist pala, podiatrist. Anong podiatrist? So, tinignan yung aking paa, pinaalis yung medyas, tapos, dumating, actually, merong dumaan sa harapan ko, doon sa, medyo sa labas, nung clinic. Tapos, yung mama kasi, parang may ano sa paa, parang may cast, tapos yung kamay niya nakabalot. Sabi ko, ay, pasyente kasi baka mamaya hindi pa ako matignan agad ng doktor. Maya-maya, pumasok na ang doktor. Aba, siya palang doktor. Tawa siya ng tawa kasi sabi ko, oh, I thought you're a patient. Pati assistant tawa na tawa. Tapos sabi niya, sabi ko, are you okay? Sabi niya, yeah, scooter accident. Ayun, ako yung first patient niya after nung accident niya, o siguro nung pumasok siya, ako yung unang pasyente. May mga pasa pa siya, tapos may mga wound dito na okay naman tignan, hindi naman ano. Ayun, so anyways, yung sa akin, ako ay may plantar fasciitis. Fasciitis yata pronounce no? Anyways, so, tapos may isa pa hindi ko na maalala kung ayun, so bale, may binigay sa aking mga stretching exercises. Tapos sabi either may mga options yung isang option is injection, ayoko naman yun. Pangalawa is may pangalawa pa, tas pangatlo itong insoles na susukatan ako. But the thing is, yung insoles cost about almost 600 Canadian dollars. So i-check pa sa insurance ni husband kung magkano yung anong tawag doon, allowed, kung magkano allowed coverage do sa part ng ganon, yung sa mga ganyang klaseng insole. So hindi muna ako nagpaano kasi sabi pwede din naman na bayaran ko na, tapos ako na tsaka ko na tawagan yung insurance. Sabi ko, tawagan muna namin para sigurado. Buti na lang tinawagan ni husband kasi ang coverage is just $200, no? So, parang $400 pa yung out of pocket namin. Pero, itatry ni husband, may isa pa siyang insurance sa kabilang work kung makukuha yung iba. So, nag-iisip-isip pa ako kung paano. Tsaka, flat-footed ako. So, yun yung isa ring mga problema. Anyways, hoping na maging okay naman, makakuha kami ng coverage pa dun sa isa. Kasi kailangan ko yun. Ayoko namang magpa-inject. Okay, go na. Tapos na kami sa Service Canada. So, kanina nung pumunta kami, medyo mahaba pila. Pero saglit lang naman na agad. Tapos, ang bilis ng processing. Natawag na kami and then ang pinili ko kasi yung ibabalik sa akin yung passport ko. Sabi ko, ibabalik ko na lang yung passport kasi sa February pa ang expiration. Yung pala binutasan na. So, wala na yon, pero kinuha ko kasi nagagamit ko pa rin siyang ID kahit papano kasi wala akong ID iba kundi yon. Pag kumuha ako ng ibang ID, may bayad kasi yung Alberta ID ba tawag nila dito, kasi sa meron ako BCID mahal din yon. Tapos mabilis din dadating, October 21 daw ay i-mail na siya. So after 2 postal, postal schedule ay madedeliver na sa amin. And then ang kinuha namin 10 years, may pipiliin ka 5 or 10 years. Ang 5 years po kasi is 120. Ang 10 years 160. Di doon ka na sa 10 years, 'di ba? Biro mo pag 5
5 years, di baka mamaya tumaas pa siya after 5 years. So 160 bawat isa sa amin. Nakaw, gastos na naman. Pero kailangan yun. Tapos sabi, kung may emergency, merong number na tinawagan para sabihin ng problema. Halimbawa, you need to go home. Ganyan. So, kain na kami at gutom na. It's 11:45 pa lang. Gutom na kami kasi wala kaming breakfast. Ayun. So, okay, kakain na kami. See you again later. Sobrang mahangin sa labas. Naka-ready ako Kasi dati suot ko, ito lang yung gantong pajama. Abay, halos mahubaran ako sa sobrang hangin. Ngayon, naka-jacket pa ako. Kaya, silipin natin ang hangin. Ay, hirap pala. Naku, lalo na daw mamayang gabi. Pahinto-hinto naman, yan hindi gumagalaw. Ayan Pahinto-hinto, pero sabi nila, mamayang gabi, hanggang bukas yata na umaga yun. Magsusobrang lakas ng hangin, kaya sabi yung mga nasa road ay mag-ingat dahil yung ganong klaseng hangin daw, pwedeng yung mga nag-flip ba, yung mga truck. Ayun. So, ayan, yung mga sanay, yung mga bata, may naglalaro, pag medyo humangin, natatakot ka. Hawak ko ng dalawa ang aking cellphone kasi baka tangayin. Sobrang lamig ngayong araw na to. Pero syempre, pero ang sarap magstay dito sa namin lugar. Alam nyo, may tumutunog dito sa bubong. Pinahanap nga pero alam ko na yun parang yung alulod. Baka matanggal yun. Pero mamaya na ako ano ba yun? Araw pala sa bandaron. Na ako mamaya charge ng phone. Pero parang hindi naman uso ang brown out pag ganitong mahangin.